1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa aking walang sawang mga kaibigan at patuloy na sumusubaybay dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na talagang laging nakatutok dito. Maraming salamat, guys, sa inyo lahat. Pati na rin sa mga bago nating subscribers. And shout out din kay Christine Ann Perez. At saka syempre si GB, kamusta din, syempre. Shout out din sa'yo. Ayun. So, naghahang yung utak ko kasi kulang sa tulog. Pasensya na. Anyway, laban lang, tuloy ang buhay. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, host ng MGI All-Stars Preliminary 2. Anong masasabi ko daw? Well, ang masasabi ko, ang gaganda nila, ang bobongga, ang winner. So, syempre, mas na-excite ako dito sa Preliminary 2. And finally, dati, nababalitaan lang natin. Tapos ngayon, ayan, nakikita na natin at napanood na natin, di ba? At eto nga ay wala nang iba, kundi sila. Syempre, Emma Tiglao. Andiyan din, syempre, si Pasay, Pawinsunadurin. At saka, syempre, si Michelle D. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung tatlong to ay sobrang paborito ko talaga sa mundo ng pageantry. Kaya parang habang nanonood ako sa kanila, oh my gosh, kinikilig talaga ako at na-overwhelm ako ng bonggang-bongga. So parang hindi ako makapaniwala na makikita mo sila sa harapan mo at pinapanood mo kung paano sila mag-host. And thanks God, di ba? Ang galing ng hosting ng tatlong to, blend ang kanilang alam mo yon, character. Hindi katulad nung kahapon, parang kung papansinin mo yung hosting kahapon, ang drop talaga, ang tahimik, walang buhay kasi yung kasama ni CJ, hindi si Vina. Sana nga si Vina na lang at saka si CJ, si CJ ang nag-host kahapon Parang feeling ko magaling yung batuhan nila Pero si China, pag nagsasalita na parang hello world, ganon. So yun, so parang may pamisa doon sa loob ng MGI Hall. Pero nairaos naman nila ng bonggang-bongga, gawa nga na talagang grabe si CJ Opiasa. Pero dito kagabi, talagang masaya, magaling, at alam mo yon, blend silang tatlo. Sobrang thumbs up ako sa kanilang tatlo at nakita naman natin kung gaano kaganda ang mga beauty queen na to. Kaya, job well done, MGI. So, hindi nagkamali ang MGI sa pagpili sa kanila. At yon, congratulations. At para naman sa sumunod natin, chika, eto, ano naman daw masasabi ko sa eksena ni Omar na nung humingi ng apology ng actual doon sa pambato ng law habang rumarapa sa swimsuit competition. Ay nako, paano naman kasi ito naman si Omar. Alam niyo, sa totoo lang, ang masasabi ko kay Omar, winner. Winner talaga, winner sa mga pinaggagawa niya. So, lagi nilang sinasabi na ang Miss Universe, ganito. Ang dami niyang comment about Miss Universe. Pero ayun naman pala, the way naman pala kung paano siya magbigay ng score sa mga kandidata is mas nakakaloka, di ba? So yun. So ako naiintindihan ko, ang judges ay karapatan nila yon. Kumbaga parang, no, ito ang choice ko sa iyo. At wala tayong magagawa doon. Kasi nga, di ba, pag umupo silang judges, so kung ano yung nakikita nila doon, ayun talaga yung i-scorean nila.
Pero naman, sana naman, magkaroon ng konting consideration sa mga kandidata kasi ang hirap-hirap ng mga ginagawa ng mga kandidata. Maganda man siya o hindi, dapat bigyan mo pa rin ng consideration. Ano ba naman yung binigyan mo sana ng 4 or 5, di ba? So yun, yung, kumbaga parang 5 sana, ayun na yung pinakamababa kasi parang syempre, kung bibigyan mo siya ng 10, kung hindi naman siya pasado sa panlasa mo, okay na yung 5. Pero gawin mo talagang 1. Nakakaloka ka doon, Omar. Kumbaga, parang hindi mo na nirespeto yung hirap ng mga candidates. Kumbaga, bigyan mo sila ng consideration para, alam mo yon, masaya. Pero hindi lang naman kasi itong si Miss Lau na si Mini ang binigyan niya ng 1. Kahit yung ibang kandidata, kaya naman kahapon may nagwawala doon na asawa ng isang kandidata na sumasali dito sa MGI All-Stars. Paano naman kasi ganun din? Binigyan niya rin ng mababang score at ayun, binu siya ng bonggang-bongga ng asawa ni Miss China. O, di ba? So, ganun ang excel nangyayari doon. Kasi dapat naging careful din siya. Kumbaga parang naging fair. Hindi naman kailangan bigyan ng 0 or 1 or 2. Sana at least 5, di ba? Kung si Osmel nga, kapag ayaw niya yung candidates, 5 ang binibigay niya. Di ba? So, yan. Nakakaloka. Kaya marami din naloka kay Osmel kasi binigyan niya ng 5 si Gasini Ganado. So, di ba? So, yun. Buti pa si Lupita Jones, miski pa paano, mababa man magbigay. Pero, alam mo yun, yung validated naman kasi parang bibigyan niya ng 7, ganon. Kasi 7 yata yung binigay niya kay Gasini noong, bare face challenge, di ba? Kasi sila dalawa yung nagpaligwa kay Gasini doon Charot! So, yun. Anyway, desisyon nila yon. Naiintindihan ko na respetohin natin kung ano yung desisyon ng hurado. Pero kasi, sana maging fair lang din sila sa kandidata. Hindi yung para kaya nila binibigyan ng ganong score kasi meron silang iniingatan na iba. Diba? So, yun kasi. Ako wala naman akong problema ko. Yun yung desisyon nila. Pero sana, ganun din yung desisyon nila dun sa iba. Nakakaloka. Hindi naman nagiging demanding tayo sa nila, sa paano sila maging hurado. Pero kasi ang nakakaloka doon, hindi talaga sila fair. Charot. So, yun. Yung meron talaga silang kinikilingan. Kahit pa anong gawin na rampa dyan ng isang kandidata kapag ayaw ng judges, wala tayong magagawa. Di ba? So, yun. So, sana maging fair lang. At para hindi naman yung, alam mo yon, ligwak na ligwak. Kasi may intindihan ko kung ang binigay ay, halimbawa, 8 or kaya binigay 9. Yung mga tipong ganon. Tapos, mataas yung binigay nila sa iba, 10 or okay yon. Pero yung sasabihin mo na talagang totally iniligwak mo, oh my gosh, so, di ba? Nakakaloka. Pero, ayun na yon, okay na sila. At para naman sa sumunod na chika, ano naman daw ang masasabi ko? Dahil finally, nagkita na uli ang batchmate sa Miss Universe noong 2019 na si Pawin Sudaduri na naging top 5 sa Miss Universe at ang top 20s na si Gasini Ganados. Siyempre masaya na nakita natin silang dalawa uli, ng batchmate sila. At ang maganda dito, siyempre pinapanood ni Pawin Suda ang performance ni Gasini Ganados. At parang feeling ko, natuwa naman si Pawin Suda sa kanya dahil talagang nakita niya kung paano umariba, umeksena, at bumongga ang performance ni Gasini Ganados. Siyempre, yun. Kaya natuwa ako dahil alam mo yon, pinromote pa ni Pawin Suda na iboto daw natin si Gasini. Ayun, sana naman po iboto natin, di ba? So, parang feeling ko kasi si Gasini ay deserve niya ang makatungtong sa top 5 ng competition na to. At sana wag natin kalimutan na suportahan talaga si Gasini Ganados katulad ng pagsuporta na binibigay ni Pawin Suda Durin. Di ba? Na si Fasay, ang bongga. Gusto ko siya interviewin kahapon kaya lang busy siya. So, dead man ako. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, ito, Kaylin Trajano. Ano daw masasabi ko sa ginamit na preliminary gown niya? Well, maganda. Maganda yung gown, pero parang feeling ko hindi niya na-execute ng bonggang-bongga. Maganda yung gown. Bakit ko naman sasabihin na hindi maganda? Maganda naman. So, gusto ko yung cut, gusto ko yung design, pero hindi niya nabigyan ng talaga, ng bonggang-bongga na kinang doon sa entablado. So, doon ako nangihinayang. Kasi,
Ganun talaga eh, may mga binabagayan talaga ang gown, maaaring bagay sa'yo, maaaring hindi bagay sa'yo. Pero kasi parang feeling ko, nire-reserve niya rin yung pasabog niya for the final. Pero ang feeling ko, dapat ang mga kandidata, hindi na sila nagre-reserve for the final. Dapat meron talaga silang naka-ready na pasabog from the start until end. O, di ba? So, yon. May nagtatanong nga sa akin, Ma'am, sa tingin mo ba naging bias ang mga hurado talaga dito sa competition ng MGI All-Stars? To be honest, hindi. Hindi sila bias. At kung ano yung desisyon nila, yun eh. Kumbaga para sila ngayon judges, eh ba tayo nakikialam sa desisyon nila? Pero, ang responsibilidad ng kandidata, yung alam mo yon, magpakita ng magandang performance, magpakita ng magandang materyales na ipipresent niya sa harapan ng mga hurado. Dahil ang mga hurado, naghihintay lang naman yan kung ano ang ipapakita mo. Kung nag-perform ka, talaga namang matutuwa sa iyo yung hurado, di ba? Pero kung hindi ka nag-perform, sorry na lang. Oo, ganon. At saka doon sa mga nangyari kahapon doon sa, nung isang araw pala doon sa Bareface, ano yun wala tayong magagawa doon kasi parang desisyon nila yun kung nagandahan sila o hindi. Ano ba? Ano bang dapat gawin doon? Magpe-perform ba ang mukha? O, di ba? So, yun. So, ayun yung desisyon nila. And you have to respect, di ba? So, walang mali. Ang kailangan gawin ay bonggahan. Kaya sana mabonggahan pa ni Kaylin. Oh, yan, ganon. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, ano naman masasabi mo sa performance na ipinakita kahapon ni Miss Peru na si Shayness Shuey? Ako masasabi ko, hindi siya nag-shine yesterday na katulad ng inaasahan natin na, alam mo yun, bubulusok pa siya ng bonggang-bongga. So medyo parang nawawala siya sa eksena yesterday. Pero huwag kayong mag-alala sa mga tagahanga ni Peru dahil hindi naman talaga siya mawawala sa eksena kasi parang feeling ko, pasok pa din siya sa semifinals. Di ba? So yun. So ang kailangan lang gawin ay ayun, manalig sa kanya, charot, sa kanyang performance ng bonggang-bongga. So, yan. At malay ninyo, di ba, pagdating pala sa final, may ibubuga pa yan. Kaya don't underestimate yung kakayahan niya. Dahil tahimik lang yan, pero lumalaban, di ba? Nakikita nyo nga yung ganda niya So, hindi imposible na may ano yan. Pero kahapon, ayun, agree ako na hindi siya masyado nag-shine. Ganon. Pero mataas pa rin yung score na nakuha niya. At para naman sa sumunod natin, chika, ano naman daw ang masasabi ko sa performance ni Yamilex Hernandez yesterday dito sa preliminary competition. To be honest, parang hindi ko siya masyado napansin. Yung alam mo yun, hindi siya naging remarkable. Pero mataas yung score na nakuha niya kasi nga, di ba, ang judges naman ay naniniwala naman sa performance na meron siya at yung ganda talaga na meron siya. Maganda siya sa maganda. Pero ang nakuha niya lang score is 9.48 na nag-expect ako na mas bubulusok pa. Kasi nung kausap ko siya nung evening gown, sabi niya sa akin, hintayin daw natin yung kanyang magiging performance during swimsuit. Pero sa nakita ko kahapon, mukhang wala namang igaganda. Charot. So, yun. So, talagang masasabi ko, ligwak. Anyway, so nahihirapan din siya na makatungtong doon sa dulo at inilalaban niya rin talaga yung sarili niya. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda talaga siya. Mas maganda pa nga siya kay Colombia. Pero parang feeling ko may something wrong doon sa performance niya. Medyo parang mabigat din tignan si ate, no kapag nagper-perform. Yung, alam mo yon, hindi siya yung katulad ba ni Colombia at saka ni Faith na magaang tignan, di ba? So, yon. So, ako to be honest nakita ko yung performance niya kahapon ng todo-todo pero parang nakulangan talaga ako sa kanyang hataw. Pero let's see, malay ninyo magbago yung kanyang performance sa Coronation Night. Sana ma-level up pa niya ng bonggang-bongga, di ba? So, para, alam mo yon, mas pack, mas kabog, So, laban. So, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, ano ang kulang sa performance ni Gasini Granados kahapon dahil hindi siya ang naging top best in swimsuit sa kabila na nag-perform siya? To be honest, walang kulang. Sana dagdagan lang konti. Maganda yung performance na ipinakita niya yesterday. Sobrang
panalo. Kita ko yung performance niya, plakado, malinis. Alam mo yon, yung parang, ang dami lang sigurong ang dami niya lang sigurong beat. Oho, yung kumbaga parang hindi ba katulad ng kay Faith na pag smooth eh. Kasi pag kinumpara ko si Gana saka si Gasini, yung kay Gana smooth. Kumbaga para paglabas niya, kita mo na nagpo-perform na talaga siya from the start until end, and then consistent yung galaw niya. Kumbaga parang maaaliw kapag pinanood mo siya. Ito nga yung neck to neck yung labanan eh. Kasi parang iba yung atake pero parehas na magaling. Oho. So in fairness kay Faith, ang ganda kasi magaang tignan. Oho, para siyang papel. Tapos grabe yung alo ng katawan niya, no. Pak, pak, pak. Yung gumaganon talaga. Oho. Kay Gasini naman, maganda yung atake, yung alam mo yun, yung kada beat niya na pa, pak, yung may parang, pak, tapos bigla niyang sinodo na, pak, tapos dinodo niya sa kabila, pak, o, di ba? Tapos bigla, pak, tapos naglalakad siya, may pagano pa sa hair niya, pak, o, kumbaga, ang daming pasabog, kumbaga, tinodo niya na, pero, pag tinignan mo yung details, yung paa, yung kamay, bongga, siguro kailangan lang niya na medyo lagyan niya ng konting talaga yung katawan niya. Yung parang, yung ano mo yun, yung kasi parang mas umano, yung parang mas bumongga, yung itodo mo talaga, te. Sumabay ka sa beat. Diba? Yung mga ganon. Pero, in fairness kay Gasini, ang galing niya sa entablado yesterday. Sobrang nangilabot talaga ako. Talaga parang, wow, sige, go, go, go! Ganon. Kaya lang, syempre, kailangan niya pang ma-convince ang ibang mga hurado para mas makarating pa tayo doon sa dulo ng kompetisyon. Ganon. Yung parang mas tumodo pa yung score. Ganon. Kasi ang ganda talaga. Lalo na pag yung paggaganon niya, di ba? Yung parang, pak! Sana ang ginawa niya parang, pak! Tapos biglang, pak! Tapos biglang, ikot na gano'n, pak! Di ba? Ewan ko kung ano. Kaya na kasi parang very misgrad na. Pero bongga yung atake. Kasi talagang yung katulad din kay Emma Tiglaw na ang daming beat, ang daming galaw, ang daming move. Akala mo yun na yun. No, may hataw pa. Pagka ganun niya, biglang gumano pa ng hair ni Gasini. Ay, nako, naloka ka ang bongga. So, konting okay na eh. Kumbaga parang dagdagan niya lang konti pa ng yung alam mo yun, yung may gigil pa, yung ganon, para bumongga, charot. So yun, ang hirap ng laban kasi syempre, iba-iba yung ibinibigay ng mga candidates, tapos lahat silang may kanya-kanya signature na galing. Colombia, ang linis ng performance, talaga si Colombia, isa din eh. Pero ang nakita ko kay Colombia, medyo matigas ang katawan ni Colombia. Yung tipong yung parang model lang na Victoria's Secret kasi pag tinignan mo siya mahabang tignan, tapos grabe yung shape ng katawan, ang liit ng bewang, tapos biglang popos na ganito, pak! So sobrang yung curve talaga, kita-kita mo yung curve. Ayun yung parang kailangan gawin ni Gasini, yung parang makitaan siya ng more curve, ganon. So kailangan talaga panalo talaga yung mga posing na pak, di ba? Lume-level up. So, yun yung gusto kong makita kay Gasini pa ng more. And then, parang pili ko yung performance na ginawa niya, okay na yon. And I hope sana sa coronation talaga, mas matodo pa niya to ng bonggang-bongga. Kumbaga, para konting level up pa, di ba? So, yun. Kasi parang, medyo konti pa. Perfect na, pero i-perfect naman ang todo-todo. Alam niyo yun. Ang sarap. Kasi, syempre, nandoon tayo sa exciting moment na sana mas ma-level up pa niya yung laban niya, especially sa gown, especially sa Yes, pasok to sa finals, for sure. So, actually, lumalaban talaga si Gasini at ang job well done talaga. So, ngayon, mas kumpiyansa ako na mas papalo tayo ng bonggang-bongga pagdating sa coronation. So, yun, talaga nilalaban tayo ni Gasini in fairness. So, yun. Kaya sana, yung suporta natin kay Gasini ay ibigay din natin yung 100%. Kasi, kung si Gasini ay hinahataw niya ng todo-todo, guys, baka naman pwede natin tulungan si Gasini Granados na ipoto din natin para makuha natin yung 30% vote. Kasi syempre lumalaban din yung ibang kandidata at ayaw din talagang magpa-place. 'Di ba? So sana tulungan natin through vote
At kilala tayo ng malakas pagdating sa botohan at sana ibigay natin yung kay Gacini. Itodo natin. Kumbaga parang magkaisa na tayong lahat kasi si Gacini na lang yung lumalaban sa atin eh. Kumbaga parang ibinibigay ni Gacini yung laban, ibigay din natin kay Gacini yung laban, di ba? So yung support para matulungan natin siya dito sa goal niya na manalo ng MGI All-Stars. Pwede ba yon? Kaya sana bumoto na kayo ng bumoto at tulungan ninyo kung paano bumoto. Pumunta kayo dun sa MGI, Miss Grand International page. Tapos ando doon naman yung instruction. Pakibasa na lang kasi hindi ko alam din. Charot. So yan. Anyway, so basta sa mga subscribers ko, sa mga makamamasam dyan, humihingi po ako ng suporta para kay Gacini Ganados na sana po, suportahan po natin siya ng bonggang-bongga. Itodo na po natin para kay Gacini. Kumbaga parang wag na kayo mag-isip, ay iboboto ko si ganito, iboboto ko si ganito. Itodo nga ninyo kay Gacini kasi si Gacini yung lumalaban eh, no? So yan, so maraming salamat po sa lahat ng sumusuport sa pagmamahal at sa care. Maraming salamat. At saka sana po talaga matulungan natin si Gacini Ganados. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa love and support na binibigay ninyo sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.